Yung sa'yo, Yorbon, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon ay pagpatuloy natin yung latest vlog ko mga chinggo, no? Yung ano po ito, yun yung naputol natin no, na vlog about sa ano, yung sinasabi kong bakit hindi ako natanggap sa mga company na binigay ng labor sa akin na yung mga pinuntahan ko, no? Actually, halos ano na eh. Tatlong company na yata yung nag-ayaw sa akin dahil sa yung mga kadahilanan na yun, no. Maganda na sana yung isang company na pinuntahan ko. Sobrang ganda ang benefits sa libre lahat, yung kisuksa pati ano. Tapos na interview na kami, kaso sinabi nung Pinoy na nandoon na sincere na tinanong niya yung visa ko. Sabi niya baka hindi daw ako matanggap dahil yung visa ko is ano na lang, yung 10 months na lang, no. So yun yung ano, isang company na pinuntahan ko. Yun yung dahilan nila. Ewan ko, may ano pa naman ako may extension pa naman akong 1 year 10 months sana, tapos may sincere pa, pero bakit hindi nila ako kinuha? So ewan ko kung anong dahil, basta yung sinabi konti na lang daw yung visa ko, hindi na daw ano. Yun po yung mga ibang dahilan, no. Isa sa mga dahilan, no, na ano, meron talaga pong mga company na halimbawa release ka, pag tiningnan yung visa mo na konti na lang, hindi naabot sa 1 year 2 years, hindi ka na nila tatanggapin. Actually may company pa nga na ano, yung isang pinuntahan namin na ang kinukuha doon nila yung mga bagong release na galing Pinas, which is halimbawa galing kang Pinas o nagamit mo lang sa visa mo 8 months. So nagpa-release ka, meron ka pang 2 years and 4 months na bisang natitira. Yun yung mga kinukuha nila, yun yung madalas nilang kinukuha. Mahaba pa ang visa, ayaw nilang kumuha ng below 1 year na visa. Dapat ano, 1 year to 2 years visa pa. Yun yung kinukuha ng company. Ewan ko kung anong dahilan nila kung bakit ganun na visa, na sinabi naman namin na may extension pa. Ang sabi nila hindi raw dahil konti na lang daw yung visa. Baka may iba pang dahilan, hindi ko lang talaga alam. Pero yun din sa mga ano, balak magpa-release, no. Pag konti na lang ang inyong visa at saka may extension pa naman kayo, mangyari mag-extend muna kayo, no. Mag-extend muna kayo bago kayo magbabalak na magpa-release, kasi mahirap. Pag pala konti na lang yung visa, baka hindi na kayo matanggap, no. Advice ko lang sa mga magpapa-release pa, dahil ilang company na ang umayaw sa akin dahil sa visa ko. At saka yung pangalawang rason, yung ano po, yung edad. Kasi nasa ano na ako mga loads, nasa 38 na ako, no. 35 ako dumating dito, so dito na ako nag-birthday, no. 36 hanggang 37, yun, 38 na ako. Kasi pagdating ko dito, ano yun, kunting ano na lang, ilang buwan na nga lang yun, 2 buwan na lang, mag 36 na ako nun. Kaya dito na ako nag 38, ngayon 38 na ako, no. So yun, 38 na ako. So sabi naman dun sa labor, sa kaibigan ko nga din na 40 na siya, 40 plus na siya, kasi sensor siya eh. Pangalawang contract na niya, sinabihan siya na may mga company na hindi na tumatanggap ng ganung edad, no. Actually yung company nga sana na pag-set upan ng kaibigan ko, tinawagan nila dahil hiring nga, dahil andun yung isang kaibigan nila. Kaso daw hindi tumatanggap ng 35 yata pataas, nasa ano lang tinatanggap nila, mga late 20s, mga siguro 28, ganun, 29, tapos early 30s yung mga 31, 32. Hindi na sila tumatanggap ng yung 35 pataas. Yun din yung isang company na napuntahan ko, tinanong ako ng secretary kung ilang taong gulang na daw ako. Sabi niya, pag nasabi kong 38, sabi niya ay hindi na sila tatanggap ng 38. Kasi may mga ibang company talaga na mayroon silang limit sa edad, no. Halimbawa kasi may ano din sila, may plano din siguro sila na halimbawa pag halimbawa 30 ka, makukuha ka nila. So isang contract, 4 years and 10 months, no, isang kontrata, first contract. So ilan na yung edad mo nun, nasa 35 ka na pag nag-in ka nun, tapos isisincere ka nila
35, another 4 years and 10 months. So 40 ka. 40 na. Sa 2 contract mo no, na first contract at saka sincere, maging 40 ka kung kinukuha ka nila ng 30. So siguro yun yung mga isang rason no. Halimbawa, kung tatanggapin ako 38. So paano po i-extend nila ako tapos ano pa nila i-sincere, nasa ano nako 40 plus mahigit. Saka yung mga company yun kasi yung mga ano yun, yung mga bata yung kinukuha nila dahil maselan ho yung trabaho at saka delikado, siguro ganun. Parang niisip nila hindi na kaya ng katawan pag yung mga matatanda na. So gusto nila maging bata. Halimbawa, katulad din sa Pilipinas, yung mga mall, di ba? Yung mall, bibihira na kumukuha ng 30 yung mga mall. Nasa mga 20s lang yung kinukuha yan ng mga department store. Actually, hindi na tinatanggap yata yung mga 30 dyan sa mga mall, no? Sa mga SM. Nasa mga ano lang siguro, mga 20 plus 35 na. Hindi na makakapag-apply ng mall sa Pilipinas siguro. Maliban na lang kung ikaw ay supervisor or manager. Pero pag ano siguro, yung mga sales clerk or mga assistant, no, mga sales assistant, no, hindi na, dahil na-experience ko ring mag-apply sa mga mall doon sa amin sa probinsya, hindi na tumatanggap ng 30, nasa ano lang 20s. Kaya siguro yun din yung mga dahilan ng mga company dito sa Korea, no, na medyo kinukuha nila mga medyo mas bata kasi nga ang trabaho maselan, delikado, at saka yun, may plano din sila na i-extend ka pa ng matagal. So paano pag may edad ka na, hindi ka na makapagtrabaho pag in-extend ka pa nila. So yun siguro yung mga dahilan. Pero hindi naman po lahat ng company, huwag kayong mag-alala, hindi naman po lahat ng company ganun dito sa Korea. Meron lang talagang mga ibang company na well established, na yun lang talaga yung pamantayan nila, no, yung guidelines, no. Halimbawa, yun talaga yung sabi ng ano nila, ng head. So yun talagang susundin ng mga secretary. Pag halimbawa, tinawagan ka nila tapos tinanong ka kung anong edad mo, pag sabi ng 38, 35, hindi na, sinasabi nila hindi na kami tumatanggap ng ganyan. In fact, sa mga Korean nga, pag nag-50 na, hindi na masyadong kinukuha ng company. Bibihira na yung ibang Korean na matatanda, nagtitiis na lang sa mga ibang company dahil hindi na rin sila makakuha ng ibang company dahil nga matanda na sila, nasa mga 50 plus na. So yun ang isa sa mga dahilan. So pero wag kayong mag-alala mga lods, dahil mayroong mga ibang company na hindi basihan yung edad. Yun lang talaga yung sa ibang mga malalaking company na mga well established, tulad nga ng sinabi ko, yung dyan sa Pilipinas, yung sa mga SM, may guidelines, di ba? Yung ilang taong gulang lang ang pwede nilang kukunin na manggagawa. May guidelines po yun sa mga, lalo na pag mga malalaking company, which is mga secretary lang yung pwede nyo makausap, kasi yung secretary andun yung guidelines sa kanila. Pero pag mga family business, wala namang problema, kasi yung mga sadyang pag nakita nilang masipag ka, kaya mo pang magtrabaho, hindi hadlang yung edad. Kaya wag ho kayong mag-alala na medyo may edad na kayo, dahil ganun, hindi na kayo makukuha. Hindi po siya basihan, dahil hindi ho lahat ng company sa Korea ganun. Yung iba lang siguro yun yung pamantayan, pero yung iba, mga family business, wala, hindi sila tumitingin sa edad, no? Basta kaya mo pang magtrabaho, pwede ka. Surtihan lang sa company. At saka ano, yun talagang pinaka-trigger, visa. Pag konti na lang yung visa dun sa edad at sa visa, halimbawa release ka, konti na lang ang visa mo, naku, bibihira magkumuha sa'yo. Kaya kung sa mga, halimbawa, konti na lang yung visa, wala nang extension, pagtyagaan nyo na lang, kasi ang hirap. Sa amin, sa akin lang, 3 company, wala, hindi ako kinuha dahil sa visa. Although may extension pa naman ako, pero ewan ko. Yung iba naman sa edad, hindi na sila tumatanggap ng medyo may edad. Pero huwag kayong mag-alala. Sinasabi ko lang to dahil naranasan ko. Iba naman yung karanasan ng iba. So sa mga nandiyan sa Pinas, wag po kayong mag-alala, kasi ayun na nga sa sinabi ko nung nakaraan, yung 38 siya na pasa, tapos napasa na niya yung requirements, tapos nasilik siya, 40 na yung edad niya. Meron po mga ganong sitwasyon. Kaya hindi po hadlang yung edad, basta qualified pa, no? Meron ngang nag-aral, 37, tapos nakapasa, nakuha pa din, 38 na siya. So yun, hindi talaga hadlang. Pero
Ito lang sa pagiging release, medyo nahirapan ako dahil may mga ganong mga pangyayari no na hindi inaasahan. Pero pag ano naman talaga, pag swerte mo talaga, palaran mo, hindi yan hadlang. Talagang makukuha ka naman talaga. Actually ngayon na may nag-ano na sa akin na company. Pinababalik na lang ako ng November 25 kung final na yun na makukuha na ako. So siguro aantayin ko na lang siguro yung tawag nila. Dahil hindi naman hadlang sa kanila yung edad ko, pati yung visa ko. Kinuha pa din nila ako. So sana ito na yung company na mapasukan ko, no. Hindi naman talaga tayo namimili ng company. Ang sa atin lang na kahit pa paano yung medyo maganda rin na company. So sa ngayon yun lang muna yung natin, no, yung content natin about sa mga factors para ma-select ka bilang isang release dito sa Korea, bilang isang FPS worker na release. May mga factors na pinagbabatayan yung mga company, lalo na yung sa mga visa at sa edad. Pero pag naman hindi rin siya siguro sadyang hindi talaga para sa akin yung company na yun, dahil nga inayawan nila yung edad ko pati yung sa visa. Meron din namang tumanggap sa akin, no. So swertihan lang talaga. Yun lang sa ngayon muna.